Bakit na-offload ang mga Pinoy? Mga dahilan, tips, at ano ang dapat gawin para hindi ka ma-offload. Masakit, nakakahiya, at nakaka-stress ang ma-offload, lalo na kung first-time traveler ka at todo na ang palm, padespedida, at excitement mo. Pero bakit nga ba ito nangyayari? Mga karaniwang dahilan ng offloading. 1. Kulang o hindi tagmang dokumento. Walang hotel booking. Walang confirmed return ticket. Hindi sapat ang proof of funds. Mali o kulang ang travel purpose. 2. Inconsistent o hindi malinaw ang sagot sa I.O. Kung hindi tugma ang sagot mo sa dokumentong hawak mo, nagiging red flag ito. 3. Unverified sponsor or invitation. Kung may mag-sponsor sa'yo, pero kulang ang documents nila, ID, proof of relationship, work permit, etc. 4. First-time traveler tapos unusual ang itinerary. Halimbawa, sobrang tagal ng stay kahit tourist, o multiple country trip na walang klarong reason. 5. Suspicion of trafficking or illegal work. Kapag mukha kang pupunta para magtrabaho pero tourist visa ang gamit, automatic red flag. Paano maiiwasang ma-offload? Kumpletuhin ang basic travel documents. Maghanda ng supporting documents, company ID, co, bank statements, etc. Aralin ang itinerary mo, dapat kabisado mo. Sagot ng diretso at malinaw sa immigration. Magpakita ng confidence at good intention, tourist ka, hindi magtatago. Ano ang gagawin kapag na-offload? Huwag magpanik, ask for the reason. Pwede ka magpabook ulit ng flight. Ayusin ang kulang na dokumento. Mag-request ng official explanation kung kailangan. Maraming salamat po sa panonood.